Maigting namang binabantayan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang ilang namamataang lumilipad na bagay, kabilang na ang mga posible raw na spy balloon. May tila ganyang namataan noon sa Pilipinas, pero may kakayahan ba tayong malaman kung weather balloon lang yan o pang-espiya? Yan po ang tinutukan ni Chino Gaston. Kasunod ng pagpapabagsak na ito ng Amerika sa umano'y spy balloon ng China na tumawid mula Alaska papunta sa kanilang East Coast, naging maigting na ang pagbabantay sa mga namamataang lumilipad sa iba't ibang lugar. May hugis oktagong pinabagsak ang isang US fighter jet sa border ng Canada at Amerika. May namataan din sa Ukraine na umano'y Russian balloon naman na ayon sa Ukrainian Air Force, posibleng may mga gamit na kumukuha ng radio signal. Pati sa Taiwan kung saan may hinihinalang Chinese spy balloon din. Sa Pilipinas, mga bro, the UFO tingal daw. May namataan ding tila hugis airship sa Pangasinan at Baguio City noong Disyembre, pero hindi malinaw kung ano talaga. Ayon sa isang security analyst, posibleng may kinalaman ito sa tensyon ng US at China sa Taiwan. I think it's because China is looking at northern Luzon just in case they're thinking of something drastic against Taiwan. They have to monitor if you have US presence, if the EDCA sites have already been developed. Of course, there have been rumors or news that there's already been stockpiling of supplies in some of those sites. Pero nang tanungin ko kaugnay nito, sinabi ng AFP spokesperson na wala silang natatanggap na ulat kaugnay niyan noon. Pero may ilang lumilipad naman daw na kayang i-detect ng air surveillance radar equipment na binili ng AFP noong 2022 mula Japan. Pero depende yan sa taas, laki at bilis ng mga flying object. May sariling radar din ang Civil Aviation Authority of the Philippines, pero hindi raw nito hagip ang mga bagay na sobrang taas ang lipad. Separate kasi yun pag military operations outside CAAP, kasi CAAP operates only commercial aircraft at saka mga commercial airports. So meron kami ceiling doon sa maximum height na pwede lumipad yung aeroplano. Kung ganito lang kami. Pero kung totoong weather balloon naman, alam yan ng CAAP kung pag-aari ng Pag-asa. Pinapaalam daw kasi nito ang 2 beses na pagpapalipad nito kada araw para hindi maging mapanganib sa commercial aircraft. Puti raw ito, gawa sa rubber o latex material at pinalolobo gamit ang hydrogen gas. Disposable o 1 beses lang nagagamit ang mga ito at hindi nakokontrol kung saan papadparin ng hangin at kinakabitan ng mga instrumento para mamonitor ang panahon. Tinawag din ng China na weather balloon lang ang pinabagsak noon ng Amerika. Ang weather balloon ba? Pwede ba maging spy balloon? Pero pwede bang i-repurpose yung mga balloon? Sa tingin ko sir, pwede. No? Kasi sobrang high-tech na ng mga gamit ngayon. So, possible po. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.